My favorite. Totoong drama ng buhay, aming isasalaysay. Ang drama mo. Live. Dear FM Radio, ako nga pala si Becca. Sa totoo lang, down na down po ako ngayon dahil nagkasagutan kami ng nanay ko. Ako po kasi ay hindi na nakapag-aral at nagtrabaho na lang upang tumulong masustentuhan ang aming pang-araw-araw na buhay. Madalas hindi ko na nabibili ang mga gusto ko para sa sarili ko. Hindi ko na nagagawa ang mga bagay na gusto kong gawin dahil may responsibilidad akong buhayin ang pamilya ko. Ngayon ko na lang napagbigyan ng sarili kong bilhan yung nag-iisang bagay na pinag-iipunan ko. Pero nung nakita ko ito o nakita ito ng nanay ko, sinabihan niya ako na kaya pala kulang ang naabot kong pera dahil bumili na naman ako ng luho ko. Diabetico, Nini! Oh! Princess! Oy, Becca! Buti naman inimbitahan mo kami dito sa mall nyo. Anong mall ko? Bakit Charot. sa mall? Ikaw talaga hindi ka na nagbago, no, Diabetico? Ganyan ka pa rin yung ugali mo. Aba. Ganun pa din. Ikaw naman, Nini, siguro nagkakamabutihan na kayo nito ni Diabetico, no? Iba yung ngitian mo eh. Anong ibang ngitian? Ang pangit-pangit niya ni Diabetico. Hoy, excuse me, no? Nakakapunta sa standards ko. Ang standards ko sobrang high and siya super low. Ang kapal naman ng mukha mo, Nini. Kung makapagsabi ka ng mga standards mo, yung standard mo nga electric fan. Anong electric fan? Standards. Aba, gumagawan ka. Gusto mo, ha? Gusto mo din, ha? Teka lang. Ay, nakamon mo ko? Ay, nakamon mo ko? Oy, teka, Sinasabi ko teka. sa'yo! Hoy, ano ba? Sinasabi, sasakalin ko si Kuya Dennis! Ay, bakit si Kuya Dennis? Eh, nakatingin sa akin eh! Eh, ikaw talaga nadadamay ka pa ng sibilyan. Kahit kailan ka talaga diabetiko, hindi ka na talaga nagbabago. Tignan mo, Becca. Yan ba yung magugustuhan ko? Parang isip bata. Hoy! Kung ako isip bata, ikaw nga ang weirdo-weirdo mo, dala-dala mo yung pusi mo! Ay, malamang nakakabit na to sa akin, no? Pusa mo! Kaya nga, nakakabit na nga tong pusi ko. Yung pusa ko. Nasa pusa mo, puti pinapasok mo dito, may big-big na pusi! Malamang. Ikaw nga, bakit pinapasok dito? Mukha ka namang aso. Ah! Wag! Gusto mo talaga! Gusto mo talaga! Oh, ano? Sige. Lumapit ka! Dito. Lumapit ka! Yayakapin kita ng Lumapit ka mahigpit dito! sa leeg. Lumapit ka dito! Lumapit ka! Ano ba? Ano ba? Ngayon na nga lang ako may day off tapos gaganituhin niyo pa ako. Kasi Huwag si kayo Nini. mag-away. Ikaw yung may kasalanan, diabetiko. Teka nga lang, nasa na ba si Princess? Lumalandi na naman dun. Ano ba? Teka nga, oo nga. Sino si Princess? Oh, Princess, kamusta? You look so young. Siyempre, nagpapa-stem cell to. At Ganun. gumagamit ako ng mga pampaganda na talagang hindi nyo afford. Sorry Joke baka lang! relate. Hindi, joke lang. Alam mo. Kamusta ka na, Becca? Eto, okay lang. And alam nyo, sobrang excited ako dito sa rest day na ito. Kasi, makakasama ko na naman kayo at talagang mabubuo na naman yung araw ko. At hindi lang yan. Ang tagal ko na rin kasi kayong hinahanap, namimiss ko na kayo, sabay tayong kakain sa labas. Tapos, Sabay-sabay tayo! Isa pa, one more time! One more! Parang tama. okay lang ba kayo? Oo. Nini, diabetica, princess, okay lang kayo? Na-miss ko kasi... Teka, sino ba si David? Nandito na ako sa boses ko. Hindi, na-miss ka kasi namin, Becca. Oo. Oo nga, na-miss talaga ka namin. Eh, matagal man sila pakita sa akin. Agad na natulog ng boses ko! Alam mo, hindi mo nakikita talaga at nakikilala yung isang tao kapag hindi siya nagiging liw ba? Ha? Ano? Liw ba? Anong Leo ba? Baliktarin mo. Opo. Leo ba? Si Raul. Ano ba kayo? Alam niyo, nakakatawa pa rin kayo. Hay, na-miss ko tong ganitong bonding. Pero eto na nga, meron akong good news sa inyo. Ah, talaga? Look at me! In 3, 2, 1! Ano yan? Huh? Oh my God!
cellphone. Yes, kita nyo? Ang Oh, wait lang. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Oh! Wait! Isa pa. Oh! Wait na! Isa pa. Oh! Nakakahingal ka naman. Kasama, princess, parang lagi mo na siguro mahilig kang gumanon, no? Sarawan ako talaga. Ikaw talaga, Nini. Naku, kayo talaga nakakamiss kayo. Pero tignan nyo kasi muna yung phone ko. Tignan nyo. oo Ayan, nga, ang ganda, di ba? Ang galing nga. Oh. Ay, ang ganda naman Ganda, talaga niyan. diba? Parang Tapos- dinaig mo pa yung cellphone ko. Yung cellphone mo ay Fine Apple. Huh? Wow. Fine na apple. ano mo pa yun? Ay, Nasilip Fine, mo pa yun? Fine Apple Pro 16 Max ever. Bakit Wait, ever? wait, Ah, teka. Nakapakailam. Ay, ba't tumatawag agad sa'yo? Tumatawag agad sa akin. Hindi ko Grabe pa nga. naman yan. Ay, naku, yaan mo. Ano lang yan? Set up mo na ba yan? Na-set up ko na. Nandito mga numbers nyo eh. Oh, ito yung numbers mo. Oh, 0919. Ay, wow, lumang smart yun ah. Huwag kang maingay. Bakit? Makaluma ka rin naman ah. O, ba't mo nalaman? Bunganga may personal. Excuse me, nawala ko sa karakter. Oo nga, parang biglang may nagsalita. Siguro yung mama doon na inggit sa atin. Excuse me, mga kaibigan. Ay, Baka gusto nyo kumuha ng insurance dito sa amin. ay, hindi ho. Sige ho, salamat na po. Naku, mahirap pala dito sa mala. Daming Parang nag-aano. kilala kita. Kilala mo ako, eh? Oh, parang ikaw si Papa. Barbara. Hindi ako si Barbara, no? Sino ka? Ako si Barbara, yeah. Ah, yung ano, napapanood natin, Jack and Poy. Ako si Oo. Barbara Jack and Paul. Ah, okay. Ang galing. Oo, itao ka pala, no? Oo naman, no, mga... Akala ko kasi ano, cartoon animated lang. Hindi, ah. Sige na, Teka, umalis ka na nga. Ito, dito kami. Alam nyo, itong phone ko. Sige natin yung oras, Ben. Teka lang, manahimik ka, di ba? Manahimik ka muna, di ba? Diabetico, ano ba? Ba't parang nagmamadali ka? Syempre, May kikitain ka ba? Wala akong kikitain. Alam mo, may kikitain yan. 10:25 na, wala tayong oras, Ben. Sige na nga. Teka, yung phone mo, mag-selfie muna tayo bago tayo umalis ulit, ha? Okay? 1, 2, 3. Ay, ba't ganun Bakit tunog? ganun yung tugnog? Parang hindi naman siya pang ano, pang cellphone. Walang camera. Shutter, walang ganon. Bakit parang tunog, parang lagi may nag-send sa'yo ng any mores. Any mores. Oh, okay. Ayan na. O sige, game na ba? 1, 2, 3, smile. Oh, wow. Walang yung cellphone, parang vintage camera. Astig kaya, ikaw diabetico, panira. Hayaan mo na maging masaya ka para kay Becca kasi meron siyang bagong phone. Masaya naman ako para kay Becca. Siyempre, sino ba naman hindi sasaya? Kasi Ako, sa maraming wakas, salamat. nabili mo na yung pinapangarap mong Fine Apple Pro Max 16 ever. Alam mo, matagal ko na talaga itong pinapangarap. Kaya I'm so happy kasi finally, nakabili na ako ng phone. O siya, tara na nga. At ililibre ko pa kayo Talaga? ng dinner. Talaga? Bago umuwi sa bahay. Oh, gusto ko yan. Gusto mo yan? Gusto ko yan! Oh, tara na. Tara na. Becca. Ang dami mo na sinasabi, Sige, Nini, diabetico. Halika na, Oh, princess. 26 na eh. Halika na. Oo. Noong makauwi ako sa bahay, masaya akong pumasok at hinanap ko agad si nanay dahil excited akong ipakita sana sa kanya ang pasalubong ko. Ma! Ma! Teka, sandali. May ginagawa ako. Ma! Naku, natutuwa ka dito, ma. May pasalubong ako sa'yo. Tignan mo. Tchanan! Teka. Asan na ba yung salamin ko? Teka, ano ba yung dala mo? Pagkain ba? Ano ba? Appliances ba dito sa bahay? Ma, hindi yon. Ito yung matagal ko nang pinapangarap, yung lagi kong gustong bilhin. Pero hindi ko pa nabibili. Ito, napag-ipunan ko. Tignan mo yung cellphone ko. Ano ka ba? Cellphone! Bumili ka pa talaga ng cellphone! Mangkain ba natin yan? At teka. Parang napapansin ko, parang hindi na kompleto yung ibinibigay mo sa akin. Kaya ba, laging kulang dahil inilagay mo at ipinunta mo dyan sa cellphone mo na hindi naman nakakain? Ma,
Hindi naman po sa ganun. Syempre ayoko naman po humingi ng pambili sa inyo ng cellphone. Lalo na pansarili ko naman to. Ito yung gusto ko. Ayan! Diyan ka magaling! Kung anong gusto mo, sarili mo lang yung iniisip mo. Dito sa bahay, kailangan ng pagkain. Kailangan natin suportahan ang kapatid mo dahil pamilyado na. Hindi naman na makakapagbigay sa akin yon. Pinag-aaral ko kayong lahat para naman sa ganon, makatulong kayo sa akin. Pero anong ginawa mo? Ha? Becca! Ma, hindi na nga po ako nakapag-aral, di ba? Hindi na po ako nakapagtapos. Teka, parang kasalanan kung hindi ka makapagtapos. Totoo naman po Kaya po ako tumigil kasi kailangan ko pong magtrabaho. Kailangan ko pong tumulong sa inyo. Kahit na hirap ako at gusto kong makapag-aral tulad na lang nila Princess, nila Diabetico, tsaka nila Nini, buti pa sila. Kaya nilang suportahan yung sarili nila at sinusuportahan sila ng magulang nila. Aba, sumasagot kang bata ka! Hindi ko naman po ginusto to Kaya lang naman po ako bumili kasi eto po yung kailangan ko para makonta ko kayo. At saka matagal ko na po itong gustong bilhin. Hindi nga po ako nang hihingi ng anything sa inyo, ma Kahit na hindi po ako kumakain ng lunch at saka po nag-i-skip po ako ng dinner para lang po makapag-ipon para sa gusto ko. Bakit naman po ganun? Parang hindi pala pwedeng maging masaya. Ganto na lang ba talaga ako? Anong ganto? Anong ganto ha? Sige Becca, sabihin mo! Parang hindi kita iniluwas dito sa aking anes. Ano? Bakit ganito na lang ba ako? Is this what was I made for? Aba, ini-English mo ako bata ka. Hindi pwedeng nakakapagtrabaho ka. Gaganyan-ganyanin mo ako. Yun naman talaga yung totoo Hanggang dito na lang ako palagi. At parang pinanganak lang ako. Para sa iba. Umabot na kami sa punto ni nanay na hindi na kami nagkaintindihan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit para sa iba ay madaling makisama ang ina sa anak at ganoon din ang anak sa ina. Pero kami ng nanay ko, malabo na atang magkasundo pa. Mali ba bumili ako ng cellphone? Becca? Ba't umiyak ka? Kuya, magandang gabi sa'yo. Wala to. Napuwing lang. Napuwing? Dinatnan kita. Humihikbi ka. Bakit? Ano nangyari? Nasaan si nanay? Hindi mo po ba naabutan sa sa kusina? Ay, hindi. Baka lumabas lang ba? May binili. Pero, teka lang. Maupo nga muna ako. Ba't umiiyak? Kasi, kuya, tignan mo, bumili ako ng bagong cellphone. Bumili ka ng bagong cellphone. Naiiyak ka dahil sa tuwa? Bakit? Hindi nga ganun Akala ko matutuwa si mama kasi nakabili ako ng cellphone ko nang hindi ako humihingi ng pera sa kanya. Yung pinagtrabahuhan ko. Kaya lang sinumbatan niya pa ako. Ano? Bakit daw ito yung binili ko? Bakit daw kulang-kulang lagi yung binibigay ko sa kanya? Kuya, nahihirapan na rin naman ako. Ako lang ang nagtatrabaho dito sa pamilya natin. Parang minsan na nga lang ako, hindi minsan bihira na nga lang akong bumili para sa sarili ko Bakit ganon, kuya? Parang mali pa. Becca? Becca, gusto ko sanang sabihin sa'yo na sorry kasi ako yung panganay sa ating magkakapatid. Dapat ako yung gumagawa ng mga responsibilidad mo. Nakakahiya nga na ako yung panganay. Ako yung lalaki tapos ako pa yung sinusuportahan mo. Pati yung mga anak ko. Pati yung, di ba? Dapat
pasensya na talaga kasi sinisikap ko naman na maghanap ng trabaho kaso inaalat pa rin ako eh. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho. Kasi di ba, alam mo naman na hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko. Pinag-aaral ako dati ni tatay nung nabubuhay pa pero ito yung ginawa ko kaya sising-sisi ako ngayon. Huwag kang mag-alala, Becca. Balang araw makakapagtrabaho din ako. Makakahanap din ng hanap buhay si kuya. Tapos lahat ng nagastos mo, lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ko. Promise. Promise yan. Kuya, hindi mo naman kayang, or hindi mo kailangang ibalik sa akin lahat ng mga naitulong ko sa pamilya. Nakakahiya Pagkukusa kasi. ko yun, kuya. Tsaka hindi mo naman kasalanan eh. Ang sa akin lang, sana na-appreciate din ni mama yung effort ko. At sana hindi na palagi mainit ang ulo niya. Kung kaya ko lang naman buhayin tayong lahat eh. Becca, siguro intindi na lang natin si mama kasi syempre lahat din ng obligasyon nakapatong sa balikat niya eh. Tsaka simula nung nawala si Papa, alam mo naman na nagbago na yung ugali ni Mama. Siguro intindihin na lang natin at huwag kang mag-alala. Darating ang panahon na makakahanap din ako ng trabaho at ako nang bahala. Tutulungan ko kayo ni Mama. At hindi mo na kinakailangan gumastos para sa amin. Gastusan mo yung sarili mo, intindi mo yung sarili mo. Okay ba yun, Becca? Alam mo kuya, maraming salamat ha. Kasi hindi mo ko hinahayaang maglukmok. Siyempre. Hindi mo ko hinahayaang mag-isa. At saka, alam mo kuya, oo, aminin ko may pagtatampo ko sa'yo kasi ikaw yung panganay eh. Pero ang nangyari, ako sumalo lahat ng responsibilidad. Teka lang, parang sinusumbatan mo ako. Okay na eh. Hindi naman, kuya. Okay na eh. Ito lang naman yung mga sentimiento ko. Ganun ba yun? Kasi, ang hirap pala na parang feeling mo, wala kang kakampi. Parang feeling Becca, mo, isa ka. huwag ka mag-alala. Huwag mong isipin na wala kang kakampi. Ako, kuya mo, kakampi mo ko. Huwag mong isipin na bali-balikat mo, yung mundo, yung hirap. Kung tutusin, ikaw nga yung blessing sa pamilya dahil ikaw yung nagsisilbing mama at papa sa amin. Di ba? Kasi ikaw yung nagtsatsagang sumuporta at magbigay ng pagmamahal para sa amin lahat. Becca, salamat. Sana huwag kang magsawa at balang araw tutulungan kita. Alam mo, yun lang naman yung hinihintay ko eh. Yung mapasalamatan ako, yung ma-appreciate yung ginagawa ko. Basta, para sa pamilya, lalaban ako. Salamat, Pero sana Becca. lumaban din kayo. Oo naman. May tanong din ako sa'yo, Becca. Ano ba yun? Bakit patagal ng patagal yung boses mo para ka nang matanda? Number 1! Kaya ba, ibisin nyo nga ito ngayon at narinig ang kwento ni Becca sa Ang Drama Mo Live! Kwento ng isang breadwinner, kwento ng isang martir, kwento ng isang sakripisyo, pagmamahal para sa kanyang mga pamilya. Di ba rin nang wala siya para sa kanyang hotdog? Di ba rin wala para sa kanyang Wala sarili? na, sige ko. Di ba? Asan na siya? Di ba wala para sa kanyang sarili? Ang importante, meron ang kanyang mga mahal sa buhay. Minsan lang bumili no, ng bagay na inaasam niya. Oo. No? Pinagkaitan pa. Naurat Talagang- pa, Bi. Oo, hindi pa naging masaya. Parang ano lang yan eh. Simple lang yan eh. Ang maihahalin tulad nating sitwasyon, meron kang kakilala na napagtagumpayan ang kanyang pangarap at ikaw, andyan ka pa lang. Parang imbes na pumalakpak ka para sa kanya, Oo, nainggit ka pa. nainggit ka pa kung ano Parang pa ganun sinabi eh. mo. Oo. Ayun nga kung ano sinabi nung nanay ni Becca. Grabe. Diba? Grabe naman nanay. Anong pangalan? Dang? Dang, si Dang. Aling Dang ha? Ang ugali. Correct. Ilang panahon na lang, Aling Dang.
Uy, wag naman natin ipagkait yung kaligayahan ng ating mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung mga breadwinner, di ba? Yes. Matuturi naman tayo sanang maka-appreciate ng mga bagay na isinasakripisyo nila para sa atin. Correct. Ngayon, kung bilan man nila yung kanilang mga sarili ng mga something na makapagpapasaya sa kanila, Oo. wag na natin ipagkait yun at wag na Correct. natin questionin. Kasi minsan na nga lang sila bumili ng para sa sarili nila. Most especially, ano ba ngayon ang makapagpapasaya sa tao? Cellphone! Correct. Tablet, Yes. laptop. Kung bumili man sila niyan, hindi naman nangangahulugan na yun ay Luho na. luho o pagpapasarap lang sa buhay. Correct. Siyempre, napapakinabangan yun eh. Di ba? Investment niya sa sarili. Yes. Kung bumili siya ng kotse, capable siya, why not? Coconut, di ba? Totoo. Eh, kailangan niya yun. Hindi naman yun para lang ipagimayabang sa ibang tao. Ay, may Yes. kotse na ako. Di ba? Totoo. Hindi yun. Kasi nga, pakikinabangan niya naman yun. Kailangan niya ng transportation, kailangan niya ng komportabling buhay. Di ba? Kung talagang mga... Ay, nako. Oh, at na to? Gusto kong Ito mga tutaw na ito. Talaga? Pero totoo yun, no? Napakahirap din yung naging sitwasyon ni Becca. Naiintindihan natin siya, di ba? Becca, naiintindihan ka namin, nararamdaman ka namin. Oo. Pero sana, yung pagtulong mo sa iyong pamilya, no? Hindi ka magsawa, di ba? At syempre, sana mapaghugutan mo pa siya ng lakas para ipagpatuloy mo pa at lumaban ka pa araw-araw. Kasi lahat naman, hindi yan ibinibigay sa'yo ni Lord para lang, maging kawawa ka Oo. forever. Walang ganon. Binigay yan sa'yo ni Lord kasi alam niya capable ka sa challenges na yon. At syempre, meron ding ibibigay si Lord sa'yo ng pinakamalaking blessing. Siguro Oo. ngayon, pinaghahanda ka lang niya sa mas malaking blessing para kapag binigay na sa'yo, hindi ka na mabilis madadapa. Oo. Then tsaka pagsubok lang yan, tama naman Pagsubok sabi. lang. Pagsubok lang naman yan Correct. dahil hinahanda ka sa mas malaki at mas challenging na buhay. Correct. Kasi nga gusto niyang alisin ka na sa estado na kinakaharap mo ngayon. Yes. Di ba? Kung ikaw ay nagdidildil ng asin, di ba? Parang sige, hotdog. Oh, parang, Basta. Makakaahon ka rin, magiging maganda rin ang buhay mo, huwag ka mag-alala. At sa lahat ng mga breadwinner dyan na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay, huwag po kayo mag-alala. Dahil may nakahandang malaking biyayang siksik, liglig, at umapaw para sa inyo. Malampakan niyo yung mga mukha niyo. Ganun lang, simple. Diba? simple lang yan. Simple as that. At isa pa, At isa dun pa. sa mga kapamilya na umaasa sa kanilang mga breadwinner, Oh. wag naman todo, B. Wag naman natin isandal lahat, di ba? Correct. Kasi yan may mga pang-personal na pangangailangan din yan. Gaya natin, di ba? Di ba? Pamson Sing. Huwag tayo masyadong umaasa sa mga breadwinner. Kasi sa dami natin, lahat tayo umaasa sa kanya. Tapos ikaw na nga umaasa, wala ka ng trabaho, may anak at asawa ka pa na inaasa mo rin yung pag-aaral at baon ng mga anak mo. Galit na si Kiko Kalikot. Uy, ako yung nagaling mga kamisyon. Alam mo yun din no? After naman kay Becca, okay, sige, given na yon, malakas siya, Oo. siya yung bumubuhay sa sarili niya at sa pamilya niya. Pero this time, let's talk about dun naman sa family niya. Lalo na yung nanay niya. Oo. Diba? Sa mga momshies dyan, diba? Oo. Huwag naman kayong intrematida na bumili lang ng parang feeling nyo, pinagkaitan na kayo kaagad ng Parang lang yan, bumili siya ng para sa sarili niya, nainggit ka, dapat ikaw din meron. Parang ganun Siguro yung nanay nito ni Becca hindi lang masabi na, uy, ba't ikaw lang bumili? Dapat meron din akong cellphone. Diba? Pwedeng ganun eh. Gatgatera! Masaya na naman. Masaya. Pero dapat po, i-appreciate po natin yung mga sacrifices at syempre, yung mga ibinibigay sa atin. Nung, sa nanay, sa anak niya, Oo. dapat hindi ka agad yung nakakontra, Oo. yung mga negative. Dapat nga mas bigyan mo siya ng mga appreciative words, di ba? Wow, congrats anak, finally, nabili mo na yung gusto mo, Tama. di ba? Parang- Ang galing-galing mo naman. Galit na galit ba tayo sa mga breadwinner o sa mga nagpo-provide sa atin kapag nakakita tayo na medyo nakakaluwag-luwag na sila? Ay, nako. Hindi dapat ganun ang mindset. As much as possible, dapat nagiging supportive tayo sa ating mga mahal sa buhay kasi hodang siya man ay breadwinner o hindi. Correct. Basta sa ikakaligaya nila, dapat maligaya rin tayo. Yes. Kung dapat natin silang palakpakan natin. Huwag Yes. natin ipagkait yun dahil Correct. mas madaling at mas mainam na maging mabuti ka kaysa sa maging tama. Bakit? Okay. Saan naging tama si Hindi Dumbo? ko rin alam kung saan ko nakuha yun. Baka may tatamaan siya. Hindi, pero Para saan totoo yun? yan diba? Parang maging masaya tayo sa mga breadwinners like Becca. Kasi nga, Oo. si Becca nga masaya siya kapag masaya ang pamilya niya. Correct, so bakit diba? hindi kayang maging masaya ng pamilya niya para sa kanya? Oo, at ang tanong dyan, Aling Dang, saan nagmana ang anak mo? Di ba?
Ay, Bakit may ganung ugali ang anak mo na parang talagang positive talaga siya, di ba? Tapos ikaw negative? Ay, wag ganun. Hindi, siguro may ano yan may effect yan Limbawa, may tao na talagang lumaki sa mga broken family, ganyan. So ngayon, may nakikita siya na ayoko maging ganito, kaya I will be the better version of myself. May ganon na tao na parang mas pipili niya maging best, maging mabuti, kasi ayaw niya na maging ganon. Sawa na siyang maging mahirap, ayaw niya na yung ganong So, sitwasyon. upbringing sa makatuwid. Oo, So, sa yung pagpapalaki upbringing. kay Aling Dang ay hindi maganda. Tama ba? Hindi ko Diba? alam, hindi natin alam. Aling Dang, kung kailan ka naman tumanda, naging ganyan. Pwedeng na-spoiled siya before, di ba? Spoiled. Ng pamilya, ng parents niya, di ba? Balik ka dito. Masaya na naman. Ayan. So, yun lang naman, sobrang simple lang po nito. Pero, ayun, sana hindi po natin mas bigatan pa or dagdagan pa ang load ng mga breadwinners at syempre, ng mga anak ninyo. Ayan. Ikaw ba bilang breadwinner, ano ba masasabi mo? Alam mo yan, Ha? everyday. Ano nga masasabi mo? Ako binabalik mo sa akin. Ano Ang masasabi ko lang, napakahirap pero dapat lumaban tayo. Ayun, dapat ganun. Ako naman, masasabi naman ng tito mong Kiko sa mga breadwinner. Huwag niyong alisin ang respeto at pagmamahal para sa sarili niyo, magtira kayo. Dahil balang araw, kapag wala nang mapakinabangan sa inyo, kawawa kayo. Real talk lang tayo, B. Di ba? Huwag niyong babayaan ang sarili niyo. Correct. Hindi sa lahat, hindi porke ka mag-anak ko kadugo, dapat lagi mong inaalala, dapat nakasandal sa'yo lagi. Hindi! Para matuto yung mga yan, turuan mo mga isda at huwag mong bigyan ng isda. Ganon! Dahil ang mga batugan at tabad, walang karapatang kumain. Amen? Amen! Ganon. Diba? Oo. Turuan natin kung paano sila Correct. magsikap para sa kanilang mga sarili dahil hindi lahat ng panahon kasama kanila, di ba? Kasi pag tinuruan mo maging sutil yung mga yan, wala na. Paano naman sila pag nawala ka at hindi ka na capable na mag-provide sa kanila ng kanilang mga pangangailangan? Tama ba ako, Kim Churva? Tama ka, may tama ka talaga, Kiko Oh, di ba? Kalikot. Oo, Tama yan. May tama talaga ako. Oo. Alam mo, totoo yun I agree talaga with Kiko Kalikot. Yung tuturuan mo sila. Turuan mo sila mga isda. Hindi mo ang hayaang parang taken for granted yung mga ginagawa mo. Wala sila natututunan sa buhay kapag Tama. Di ba? Tinuturuan mo lang din laging sumandalya sa iyo at umasa sa mga bagay na magiging komportable lang sila. Correct. Kumbaga naghintay lang sila bumagsak ng bayabas. Di ba? Yun yung story ni Juan Tamad eh. Nakahilata lang sa ilalim ng puno para Yes. maghintay ng babagsak na bayabas. Oo. Hindi naman, walang kasiguraduhan yung gano'n eh. Yes. So mas maigi, capable ka, may kakayahan ka, na pag sumikapan, bit mo sarili mong buntot. At pagsikapan mo, kung ano yung mga pangangailangan mo, paghirapan mo. Ganon. Correct. Narinig mo, Tito Mong Gigo? Narinig niyo ba yun, Narinig niyo ba yun? O, narinig mo ba yung John Vincent Sagrado? O, ano sabi niya? Sabi niya, yes, tagumpay ang breadwinner. Sabi ni William Mortel, I hate you so low. I love you, Kim Surva. Ay, wow. Oh. Siya, I love you too. O, tandaan mo ha, 10:51. Oo, inano siya. Inatake na naman. Eto si Yausap Johannes Gaylord Bengson. Good morning, DJ Kiko Kalikot and DJ Kim Surva. I love you na, Kiko Kalikot. Oh. Ewan ko sa inyo. 10:51 din. Gloria Constantino Misiano. At kay Daniel Liap. Ayan, sabi? ako maraming salamat. Si Daniel Liap kanina patawa ng tawa. Ayun lang yung sinasabi niya. Tawa Oo. lang. Ha. Ganun na siya. Sabi ng ni Louie Basco, ang lupit ng love advice ni DJ Kim. Mas lalo pa yung advice ni Tito Kiko dahil based on experiences. Totoo, be. ganun. Totoo naman. Kapag ka may panghihugutan ka talaga, no? Oo, marami kang madadakdak. Yes. Ganun. Marami kang daldal. Marami kang ngak-ngak. Kaya, don't us. Don't us, fight us. Fight us! Don't us! Fight us! Ano gusto mo? Sabi mo grrr. 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 Okay? Dami ng grrr. Arr. Dami ng grrr. At sa lahat ng ating mga kabay, gusto ko po magandang umaga po sa inyo, lalong-lalo na sa sabayan nakakapakinig. Maraming salamat po sa mga taga 97.5 FM Radio dyan sa... Ngayon din sa 102.3 Baguio. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, sa mga bagong nakikinig sa atin mula sa Valenzuela at Pateros. At syempre sa Laguna at Rizal. Yun, oh, grabe naman yun.
At sa mga nanonood sa ating TikTok Live at syempre sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila. Maraming salamat po sa inyo. At kung wala naman po kayo radyo, pwede kayong makinig sa pamamagitan ng aming official mobile app. Hanapin niyo lamang sa inyong mga Google Play Store, FMR Philippines. Nandun na po buong FM radio station sa buong bansa. And of course, choose 92.3 FM Radio Manila. Ganon. Ano man yung ginagawa ninyo, kasama nyo kami. Siyempre. Ay, ito lang Gusto ito natin na magbigay ng pakikiramay sa mga naiwan ni Manay Lolit Solis. Oo, dahil pumanaw na po ang batikang showbiz icon na si Manay Lolit Solis. Nakikiramay po ang buong pamilya ng 92.3 FM Radio Manila at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Salamat po. Isa rin siyang columnist. Isang kolumnista, di ba? Yes. Batikan talaga. Si Manay Lolit Solis. Mga ka-vibes, tuloy-tuloy pa rin ang good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 na tanghali kasama ang 2K sa umaga. Ang 2K na pampasaya. DJ Jim Chorva. DJ Kiko Kaliko. Na lagi nagpapaalala. Kung hindi na ako ang dahilan ng iyong pagngiti, tanggalin na lang natin yang ngipin mo! Dami mang grrr. Okay. Dami mang grrr. Okay. Dami mang grrr. Ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes! Ang oras. Anong oras Sa na? 10:53. Pinakikinggan dahil tunog number 1! Totoong drama ng buhay, aming isasalaysay.